System. Good morning, everyone. It's a fine Saturday. This Saturday morning. Yes, we are going to saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa Cavite. Ang purpose natin doon is may titinan tayong sapatos. Naghahanap kasi ako ng sapatos parts na malaki ang sole, yung talampakan niya. Talampakan ba tawag nun? Yung sa ilalim. May nakita akong original na DM ha, na binibenta ng 1.5. Hindi siya nabebenta kasi una it's an industrial shoes. Pag sinabi mong industrial shoes to, siya mga parts, steel toe. So matibay siya, semi high cut siya na steel toe. So expect na oil resistant itong mga ganitong klaseng mga sapatos. Ang gusto ko sa kanya is yung malaki ang sole. Ang problema lang is size 10. Meron akong kasya naman lahat naman ng shoes ko size 10. Ang problema maluwag yun sa akin for sure, kasi meron akong DM, kasi 9.5 lang talaga ako or 9. Yun talaga yung sukat ng aking shoes. So ang problema ko sa size 10 kasi yung sa DM ko kasi na binigay ng kapatid ko, size 10 yun eh. So sobrang luwag sa akin pag DM. Tapos meron akong binili din na na Cole Haan na size 10, maluwag din. Pero sinusuot ko siya. Yun nga lang, marami akong nilalagay sa ilalim para mag-compress yung aking tawag nito, ang aking paa. At para siya talagang sikip na sikip. So hopefully itong size 10 na to siya yung fit na fit, no? Kasi meron pa kasi akong nilalagay na insoles sa ilalim para talagang sumikip siya. Hopefully these shoes will provide me comfort, maliban dyan safety, kasi una it's a safety shoes, it's an industrial shoes na steel toe. So pag nagtataka kayo bakit sobrang cheap niya tapos 1.5, baka naman fake. I don't know, I have to check it first, no? Kaya nga sabi ko sa kanya, kailangan ko masukat ng actual yan. So medyo malayo-layo ito pupuntahan natin mga parts, kasi may 1 hour and 11 minutes ang biyahe. So medyo malayo siya, which is okay lang. Mag-enjoy na lang tayo, tapos wala tayong gas. Very good yun, walang pang gas. Gusto ko rin malaman kung hanggang saan yung kilometers niya. Tingnan natin, pag nag-abot na siya ng 1 bar, 2 bars na siya ngayon eh. So ayoko muna magpagas. Try natin, siguro maabot ng mga 200 kilometers bago ko magpagas. Kasi mga 230. Wala pa naman masyadong traffic ngayon mga parts, kasi holiday pa siya. So baka tomorrow na yung traffic dito ng hapon. Still a holiday today. So mag-enjoy lang tayo mga parts, no? So pakita ko na lang sa inyo later yung pag nabili natin, kung bibili natin. Kasi ang type ko talaga yung black eh. Ayoko ng brown, kasi parang construction worker ka na nung brown eh. Black kasi ang type ko talaga na DM. Nagpapagawa nga ako sa sa Marikina, ayaw magpagawa eh. Wala daw yung tagagawa niya. Semi high cut lang naman ang kailangan ko, hindi naman full high cut. Tsaka may gusto akong leather na gusto kong ipagawa talaga, kasi since gumagawa tayo ng mga leather crafting, alam ko yung leather na kailangan gawain para sa sapatos eh. Ang dapat dun yung parang oil type na leather, Crazy Horse, dapat ganun ang mo,
Ang problem lang with Crazy Horse is yung pag na scratch mo siya ng konti, makikita mo siya eh. So marami siyang scratches, no? Ang gagawin mo lang doon, parts, kuhan mo lang siya ng basa or oil or conditioner, mawawala rin yun. Yun ang maganda sa kanya. So pwede pang forma, pwede pang ano, kaso ayaw nila gumawa. Yung sa kanila, magawa sila ng sapatos pero ayaw nilang ipa-customize. Alright, kinig muna tayo ng music. Cavite! Woo! Yan na, nandito na tayo sa Cavite mga pards. Balance is 177. Alright, mag-load tayo mamaya. Stupid. First time natin magmotor papuntang Cavite. Hindi natin gamit yung kutsyon kong upuan. Yeah. Kasi ayoko mo siyang gamitin. So here is to Imus Cavite, turn left. Okay. In fairness ha, kahit mainit ha, mainit yung panahon, hindi mainit yung katawan. Itong helmet naman ito, hindi naman ako masyado nagpapawis dito eh. Ang ganda ang airflow nito. Bilib talaga ako dito sa nakasarado pa nga eh. Sarado ko pa pala yung airflow nito. Pag hindi ko magustuhan yung sapatos, obviously hindi ko bibilhin. Pero sana magkasa sa akin yung size 10 kasi sa totoo lang gusto ko siya. Mga matatapang mga tao dito sa Cavite. Dito nang galing si Emilio Aguinaldo. Wow. Dito ba siya? Taga rito ba siya? Or sino ba yung taga Cavite? Yeah, may bibisitahin lang ako. Medyo malayo nga yun eh. Wait lang. Saan ba yung banda? Yung kabisado brad eh. Lang man siguro to. One bar na. I think it's about time na magpagas na tayo. 230 kilometers. Subscribe kayo ha. Subscribe kayo sa YouTube. Parang awa nyo na. Oh, ano lang naman yan? O mag-hi ka para masali ka sa YouTube. Hi ka, mag-hi. Hi ka dito. Ganun ka. You know. And whatever. Sige. O, di ba? Naka 30 kilometers per liter ako. Ang lakas ah. Saan pa kayo nagaling yan? Project 4. Layo, di ba? Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Take the next right, then your destination will be on the right. Hi, Chief. Ito. Hanapin natin to. 1 hour later. So yun, nabili na natin yung sapatos. Actually nakalagay sa kanya made in the Philippines. Pero sabi sa akin dun sa babae na yon, baka naman siyang honest. Sabi niya, oh sir, ginawa talaga sa Pilipinas yan kasi ano lang yan, for industrial shoes. So meron siyang steel toe. Tapos ang kinuha ko na lang is size 10, which is okay naman yung fit niya. At kapag size 9 medyo sikip na masyado yung isa kong paa. And so far happy naman ako sa kanya. Kasi nga ano siya, oil resistant, tapos water resistant. Ano pa? Ano siya? Obviously pag nasagasaan ka nito yung tip toe mo, hindi basta-basta na nag-aaray. Kasi tibay niya eh. Tsaka ang ginamit na leather, yung ano, yung gusto ko, yung oil based na
leather. Later. So, ito yung sapatos na kinuha natin sa Cavite. Ito siya. Yan. So, nakalagay siya made in the Philippines. Yan, titingnan nyo. Pero, ano to mga parts ha? Steel to. So, kahit anong gawain mo dito, matigas siya talaga. Ito, kita mo yung bakal na yan. Steel to siya. Now, ngayon, kung ang tanong nyo satisfied ba ako sa binili ko? Oo. Meron lang siyang konting siyempre medyo tumagal yung leather. Ang normal kasi sa leather pag tumagal, lalo pag ang hindi yata leather nilagay dito, nagaganito siya. Tingnan mo. Compare dito sa isa, walang nangyari. 'Di ba? Ito dito wala. Dito parang meron na. Okay lang. Kasi ang purpose ko naman talaga dito, kaya ako siya binili, is because of this. Yung kapal niya, yung sole niya. Yun talagang purpose niya. Tsaka yung sana totoong acid oil resistant to. Tsaka siya, water resistant. Based dun sa sabi nila. Okay? So, siguro water repellent lang to. Ang ginamit na leather dito is yung oil-based na leather. Yung Crazy Horse leather. Yan, Crazy Horse to. Now, i-compare natin sa original na na DM. Kung titingnan mo siya dito, DM din nakalagay dito mga parts. DM din. Ito na lang. DM din siya. Yung print, okay siya. Okay. Sa palambot din. Sobrang lambot niya. Yan. In fact, nagamit ko siya, mas komportable siya sa akin. So, based sa aking experience, mas komportable siya for me. Now, ito yung original. Ito yung DM galing London. Ito, pininturahan ko kasi ito ng brown. Kaya ganito yung itsura niya. Pero ang original na kulay nito is tan. Is yellow stitch din siya. Base na stitch niya, compare dito, medyo matibis ang stitch dito. Dito sa original, makapal. Tapos talagang siya, London to galing. Hindi to Thailand or Taiwan or what. Basta London to galing. Nakalagay slip resistant tong black. Itong isa, acid petrol alkali resistant lang siya. Ayan. The original. London talaga to galing. Binili to sa London talaga. Tapos ang print niya nasa taas. Di ba? In fact, mas matigas pa nga to ng konti. Compare dito na mas malambot. Okay. So, tingnan mo yung sole niya. Compare dito. Manipis. Di ba? So, kaya ako lang siya binili para talaga pang motor lang. Okay, for 1,500, I think sulit na. Importante doon safety. For sure safety to. Bakal eh. So, yun lang mga parts. Kung gusto nyong mahanap kung nasaan ko siya binili, ibibigay ko yung link ng Facebook Marketplace. Doon ko siya nahanap eh. Tapos puntahan nyo na lang sa Cavite. Madali naman siyang kausap. In fact, kausap ko siya regarding this. Kasi ito siguro pag ang lahat ng sapatos kasi pag naikulob mo siya sa malamig na lugar, tapos combination na mainit, may tendency kasi siyang masisira yung mga leather natin. Ito yung nangyayari dito. Ito kasi yung isa wala. Expose siguro yung isa. Kaya lahat ng mga leather shoes ko, ini-expose ko dapat. Hindi siya nakakulob. Kasi sayang eh. And so far, super happy ako sa kanya. Based sa original, ito yung original niya. Medyo matulis. Ito dito, medyo malapad. Dahil sa steel toe siya.
So kahit masagasaan ka ng truck nito, sigurado hindi ka na ano. Matibay siya talaga. And at the same time, makapal yung leather niya. Mas manipis pa nga leather nito eh. Pang-industrial siya talaga. Nakalagay naman eh, Dr. Martens Industrial Steel Toe. Ito yung gamit kong leather conditioner galing Japan. Ginagamit ko to sa mga leather works ko. Pag gumagawa ako ng mga leather bags, mga ganon, ito yung ginagamit ko talaga. So, ginamit ko na rin siya dito. So, leather conditioner siya. Ang nakatagay sa kanya, Seiwa Leather Care. So, galing Japan. So, pinapahiran ko lang siya ng ganyan. Kuha ka lang ng foam, tsaka pahid mo lang siya. In fact, nilagyan ko na siya lahat. Yan. Pwede to sa kahit anong leather. Yan. Nilagyan ko na rin itong nasira eh, kasi alam kong kasi nagdidikit-dikit na siya. Kailangan na siyang lagyan ng parang oil conditioner para kahit paano hindi siya dumami yung sira niya. Alright. Kung gusto nyo malaman kung saan ko ito binili, meron sa Pilipinas nito mga pards. Sa Tony Tony's lang sa Marikina. Tony Tony's. Bigay ko sa inyo yung link. Ha? Leather boots, leather bags, lahat ng leather items nyo, pwede nyo lagyan ito. Kahit yung mamahalin yung leather, pwede. Alright. So yun mga pards. Thank you again. Thank you again for watching. Bye.